Last week ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng paggawa ng goals. I-flash ko lang sa screen upang ma-review natin. Pero I suggest na panoorin mo muna ang part 1 ng mensahe natin sa family goals kung hindi mo pa ito napanood last week. Mahalagang mag-set ng goal dahil number 1, life planning, set the course of your life. Ito ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Hindi ka parang dahon na nililipad-lipad ng hangin kung saan-saan. Kung hindi ka gagawa ng sariling goal, ay ang sanlibutan ang magdidictate ng goal para sa iyo. Mapahamak ka kung ang direksyon ng buhay mo ay nakasalalay sa influence ng mundo. Number 2, goal setting is faith-based. Dahil sa wala naman tayong magagawa ng hiwalay sa Diyos, ang paggawa ng goals na nakaasa sa Kanyang tulong ay isang pananampalataya. Ang paggawa mo ng goal na base sa pananampalataya ang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Number 3, goals focus your energy. Hindi masasayang ang time, talent at energy mo kung may focus ka. Maiintindihan mo na hindi ka gagawa ng isang bagay na wala namang kinalaman sa iyong goals. Tapos pinag-usapan din natin last week kung ano-ano ba ang goals na gusto ng Diyos para sa isang pamilya. Number 1, God's goal for your family is to bring Him glory. Ang pamilya mo ay nilikha ng Diyos para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya ang dapat nating itanong sa sarili ay, nagbibigay ba ang buhay namin ng karangalan sa Diyos? Number 2, God's goal for your family is to display His character. Kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ay binigyan ka niya ng banal na espiritu na tutulong sa pagbabago ng iyong character. Ang pamilya mo ay training ground ng Diyos para baguhin ang iyong ugali. At number 3, God's goal for your family is to advance the gospel. Inaasahan ng Diyos na ang iyong pamilya ay magamit niya para sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya dapat itanong mo sa sarili, kung ikaw ba at ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay nagiging instrumento ba ng Diyos upang lumaganap ang Kanyang kaharian. So ngayon nalaman na natin kung ano ang goal ng Diyos sa ating pamilya, ay alamin naman natin kung paano natin ito matutupad. Number 1, reflect. Magnilay-nilay ka bago mo simulan ang goal setting. Halimbawa, bago ka magsimula ng paggawa ng goals mo ng 2022, ay pagnilay-nilayin mo muna ang 2021. Pag-usapan nyo magpamilya ang challenges na kinaharap, mga mistakes, mga blessings, mga victories at milestones. Tingnan mo ang mga lowlights na nagturo sa'yo na mahalagang bagay sa buhay. Tapos, i-celebrate nyo naman ang mga highlights, kaya ng paglagong nangyari physically, mentally, at spiritually. Now, ito ang danger, kaya dapat mag-ingat. Baka magkaroon ng misunderstanding sa family habang ginagawa nyo ito. Baka magsisihan kayo. Madali natin makita kasi ang negative dahil ito ang natural sa atin. Pero ito yung maganda. Pagkakataon natin ito para pailawin ang ating sarili sa paraan ng ating pagsasalita, pagpapakumbaba, at kahandaang mag-improve sa mga nakalipas na maling desisyon. Halimbawa, pag ang iyong asawa ay nagkamali sa paghawak ng pera, na-scam siya dahil nag-invest sa maling paraan, ay huwag mo sabihin, yan, wala ka kasing alam. Next time, mag-aral ka. Yan ang goal mo, ha? No, wag ganun. Tingnan mo ang mga mistakes natin as opportunity na maging mas marunong sa susunod. At tingnan mo ang mga pagkakamali ng iba as opportunity na maipakita mo ang pagmamahal, pagpapatawad, at pasensya mo sa kanila. Pangalawa, ay sasanayin natin ang ating mata at isip na makita ang mga positive sa mga challenges at failures. Halimbawa sa amin ay pag tinignan namin ang 2021 ay meron kaming business na hindi nag-prosper. Pero sa halip na tingnan namin siya ng negative, ay tinitingnan namin ito as stepping stone para mas gumaling sa susunod na investment. Tinitingnan namin ito as opportunity din na mag-explore ng ibang opportunity o maging sensitive sa ibang direction ng Diyos para sa amin. Halimbawa, baka hindi niya kami gustong mag-google ng panahon sa isa pang negosyo o hindi pagtuunan muna namin ng panahon ng aming mga anak. Ang pag-reflect sa nangyari sa nakalipas ay isang magandang simula sa paggawa ng bagong goal. Ito din na isang simula para magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa bawat miyembro ng pamilya upang lumakas at lumago na magkakasama. May nagsabi, you cannot change the past, but you can learn from it. Minsan, sa buhay mas maganda na maranasan mo na lang kaysa ipaliwanag sa'yo. May isang tao na bulag mula pagkasilang. Nag-offer sa kanya yung isang mama. Tanong sa kanya, pare, gusto mo ba ng isang basong gatas? Sabi ng bulag, di ko alam yan eh. Describe mo nga sa akin kung ano ang gatas. Okay, ang gatas ay kulay puti na likido. Ano naman ang ibig sabihin ng puti? Okay, ang kulay puti ay gaya ng isang puting pato. Wow, ano naman ng pato? Ang pato ay isang ibon na nakaliko ang leeg. Ganun ba? Ano naman ang ibig sabihin ng nakaliko? Okay, sige.
Ililiko ko ang aking braso. Tapos, hawakan mo at malalaman mo ang ibig sabihin ng liko. So, itong mama ay ipinahawak nga ang kanyang braso. Maya-maya, sabi ng bulag, ayos! Ngayon, alam ko na kung anong ibig sabihin ng gatas. Grabe, no? Ano ang point? Minsan, kailangan mo lang i-experience ang isang bagay dahil mahirap ito matutunan sa paliwanag. Kailangan mo lang inumin ng gatas at hindi na kailangan ipaliwanag. Minsan, ang Diyos pinaparanas sa atin ang mga consequences ng ating maling desisyon. Kasi kahit na pinaliwanag na niya sa kanyang salita ang kanyang kalooban, ay hindi pa rin natin maintindihan. Kaya tuloy hindi natin siya sinusunod. O kaya, naiintindihan natin pero talagang ayaw lang natin sumunod. Kaibigan, kailangan nyo mag-reflect dahil ang pinakadakilang lesson ng buhay ay may kita mo sa nakaraan. At ito ang magbibigay sa iyo ng wisdom upang mas lalo pang gumaling sa hinaharap. Pag-isipan mo ang mga goals mo last year. Alin sa kanila ang natupad mo? Alin sa kanila ang napasobra ka ng estimate? Saan ka nagkamali? Kapag tinatanong mo ito ay makakapag-formulate ka ng mas magandang plano sa hinaharap. Anong area ng buhay mo sa nakalipas na taon ang nagkulang ng direksyon? Sa marriage, parenting, career, health, ministry at iba pa. Pag nilay-nilayan mo ito at isama sa pag-set ng goal,